Araw ay minomonitor natin mga kababayan ang motorcade or yung one-time big-time event in EDSA. Anong station ito? Ng MRT. This is MRT, no? Okay. Magkakamukha kasi sila eh. Anong area na to mga ating? Anyway, parang may nagbawangwang. Ano yan? Okay. Ihihinaan lang natin. Mga kababayan, mukhang marami ang nag-participate. Alright? And later, ay magkakaroon siguro ng program sa may White Plains entrance along EDSA. I think yan yung nasa People Power Monument. Tama ba? Comment po kayo kung familiar kayo sa lugar. Kasi hindi kami nagrarally dyan sa may EDSA People Power Monument. Doon kami sa EDSA Shrine. Ang kaibahan po kasi, okay, habang kinakover natin itong motorcade, ang kaibahan kasi mga kababayan, kung nandun sa People Power Monument, kumpara sa EDSA Shrine is, paggabi na po, walang masyadong CCTV sa lugar. So kung sabi nga yung ginagamit naming term ay kalawitin, kung ikaw man ay kidnapin or isakay sa van, kung isa ka sa mga rallyista na nandun, lalo kung kilala ka, vlogger, politiko, artista, whoever, kung ikaw ay kakalawitin doon at nasa People Power Monument yung lugar, walang masyadong makakakita. Lalo kung ang mga vlogger ay busy sa pagka-cover halimbawa ng program, ikaw ay nasa may gilid-gilid, no? May nakakita sa'yo. Kasi dire-diretso ang sasakyan dyan mga kababayan sa People Power Monument, yung EDSA part na yan. Whereas kung nasa EDSA Shrine yung rally, mga ate at kuya, I think isang sablay na yon, but I hope mapuno pa rin ng tao at umabot at umapaw hanggang doon sa EDSA Shrine, yung may Mama Mary na rebulto, no? Yung katabi ng Robinson's Galleria. Kung dun kasi mga ate kuya, crossing yun eh. Plus parang business area yung lugar na yon, no? Maraming mga establishments, maraming CCTVs, pero nilagyan nga nila doon ng police post mga ate kuya, no? Nagtayo talaga sila doon para nga bantayan, no? Pigilin din yung pagdami ng tao sa EDSA Shrine. Maybe isa yun sa pumipigil sa mga rallyista na doon ganapin yung kanilang event. Doon na lang nila pinipili sa White Plains kasi kahit papano hindi masyadong bantay plus malawak yung area na pwedeng, I think, pag lagyan ng mga stage or what, no? Magkaroon ng setup para sa program. Doon naman po sa EDSA Shrine, ang hirap doon maglagay ng stage, ang hirap nga rin maglagay ng portalet para may magamit na palikuran yung mga magsistay. Dahil nga maliit yung area, pero again, yung advantage naman, maliit yung area, madaling punuin. Tama? Plus, safe kasi may mga CCTV. Tsaka walang masyadong dead spot doon mga kababayan. Kapag nagka-cover kami doon, bibihira na nagiging pixelated yung aming mga vlog. Hindi katulad dyan sa White Plains. Ayan, may mga nasa sasakyan, marami talaga mga kababayan. Oh. So, maganda actually itong strategy nila na motorcade, okay, or caravan. Kasi yung mga sasakyan, kapag hindi umalis sa EDSA Avenue, yung avenue, right, masa-stuck in traffic yung mga tao. At yung iba pang mga commuters. So kung ano ba, titigil talaga sila, hindi sila magpa-park. Right? Parang pwedeng makakos ng interruption, therefore magiging parang newsworthy yung event. Tama? Kung wala ng flow ng traffic, magtataka na yung mga tao na nangyayari. Kasi ayan na, i-recreate ang People Power 4 or ang People Power. Right? Magiging international news yan mga kababayan. Yun nga lang na ginawa naming rally noong 2024, that was supposedly the recreation of People Power. Hindi lang sumama yung iba't ibang grupo. Ngayon, I hope, hindi lang yung mga may sasakyan ang sasama dito, no? Sana sumama rin yung kahit wala kayong car, mag-commute kayo, pumunta kayo sa lugar. Samahan nyo. Kailangan ng dumami ang tao ngayong araw. Kasi kung hindi, baka another effort na masasayang. Maganda na yung strategy nila caravan. May dalang sasakyan, pwedeng makapigil sa flow ng traffic kung hindi na sila uusad.
Right? Iiwasan na 'to ng mga motorista, yung EDSA na 'yan. So, hopefully dumami na yung mga tao diyan, tutal may mga sariling sasakyan yung iba, so may magagamit na lugar para tulugan, bihisan, tama? Paglagyan ng kanilang tubig, pagkain, or kung ano pa yung pangangailangan nila for a 3-day, 5 days rally. Kaya nga tinatanong ko dyan sa survey natin mga kababayan, ano ang pinakamagandang strategy dito? Isang araw lang or tuloy-tuloy, mga kababayan, hanggat hindi bumababa yung diktador. So maganda na yung simula nila mga ate at kuya, okay? Huwag lang talagang bibitiw, walang uuwi. Tapusin na to, isang, total one time, big time eh. Sabi ko nga si Baste, mukhang nasa Maynila, baka umattend mamaya ng program. That's why we are closely monitoring itong event na to ngayong araw. Okay? Ayan, on the way. Anong building to? Oh, wait, familiar sa akin. Oh! Saan to nagmumula? Lumagpas na sila ng mga kababayan, ng EDSA Shrine? No, papalapit pa lang ng EDSA Shrine. Gateway Mall. Gateway. Ay, Gateway? What the hell? Hindi pala, iba. QC? Somewhere in QC, may gateway ako nabasa eh. Ang likot! Kasintabi sa may mga vertigo dyan or something. Tiisin nyo na lang ha yung coverage kasi nakamotor yung ating kinakover na vlogger. Oh, that's MRT, right? Dumadaan yung MRT. Yung tren. Araneta City? Okay. So, saan papunta ito? Pupuntang North EDSA. Oh, na-confuse ako mga ating. Hello sa mga nasa Pilipinas dyan. Saan to? Chiki Hotel? Ano ba yung Chiki Hotel? Anong station ito ng MRT? Tapos kung MRT natin, ang pangiting na. Ang dugyot! Ano ba yan? Kung tutuusin ng MRT, mas okay yan kaysa sa LRT, no? Mas luma yung LRT. But parang ang duming tingnan ng MRT ng Pilipinas. Ba yan? Parang haunted eh. So, kapag siguro mga kababayan makapal yung concrete nearby, nagpipixelate po yung coverage ng vlogger, no? Ayan. Let's listen nga. May tumutugtog. I think may mga speakers na dala yung ibang sasakyan, mga kababayan. Nice, nice. Hold on. I-check nga natin yung yung pinaka malapit na area para alam natin yung lugar. Sandali ah. Alright. Okay. Saan party na ito? Nagti-check pa ako ng ibang coverage mga ate at kuya. Ayan. Serbisyo hindi para sa bulsa ng politiko. Ibalik ang ninakaw buwis para sa ibalik ang ninakaw na buwis. Yun ang nakakatuwa mga kababayan. Alam niyo, na-amaze ako. Okay. Ayan no. Shoutout kay Yabagis ha. Kasi yung huling nare-recall ko mga kababayan na rally namin na ganito, ang daming sasakyan at ang daming nag-participate, ay yung kay yung unit team rally. Kasi mayat maya rin yung caravan nun eh. Okay? Ayan. Na ang daming mga sasakyan. Isa rin ako sa sumama nun sa mga motorcade ni Nangiwi tsaka ni VP Sara noon. And ganyan din mga ate at kuya, ang dami naming flags, ang dami naming gustong, madaling araw pa lang, alas 3, alas 4 pa lang ng madaling araw, naka-ready na kami, nasa ano ba yan, yung parang meeting place kung saan magsisimula yung mga sasakyan, ganon. Like maybe an open quadrangle or what. Nagre-ready na kami. Kasi nga ayaw naming manalo ang dilaw, no? Ulit. Ayaw namin na dilaw ang papalit kay PRRD.
So nag-effort kami, hindi pwedeng si BFF Lenny ang manalo, dapat unit team. Ang ending, nabudol tayong lahat. Visit, di ba? Sana tong area mga kababayan. Sana to. And now, nagsasama-sama ulit ang mga Pilipino against sa sinuportahan namin noong 2022. At least, singiwi, no? Kasi nabuwag ang unit team. Anong area na ito mga ate at kuya? Medyo walang masyadong building ah. Saan to? Going North EDSA or Magerd? Bakit North EDSA? Huwag niyo sabihin pa, uwi na. Ha? Uwi na? Ba yan? Dali. Check na natin. Hindi ba't magkikita-kita sila sa ano? Oh! Di ba magkikita-kita sa People Power Monument? Oy! Ating. Iba. Dali ha. Anong lugar na to? Hindi na ako familiar dito. Parang hindi ko to masyado napupuntahan. Uh-huh. Marami nang sumali. Ano? Ang likot. Suggestion ko sa mga motovloggers, yung mga nagko-cover ng ano ng mga ano ba yan, yung kanilang mga live na nakamotor sila or what, mga travel vlogs, dapat ano, yung phone nyo mismo parang merong stabilizer features. Mismo yung phone mga kababayan, no? Parang may gimbal property kineme, kung ano mang feature yan, na hindi magiging shaky yung pagbo-vlog mo or maybe i-adjust mo lang. Kaya lang kapag live, nagagawa ba yun? Or isiniset up agad yung camera. Ngayon, kung walang ganong capabilities or kahit meron pa ang phone, may stabilizing features, dapat yung pagkakabitan mo, yung gimbal, yung stick, no? Tsaka meron din nabibili ngayon na strap na ikinakabit mo sa katawan. Meron ako nun eh. Ikinakabit mo na sa katawan mo, doon mo na ilalagay yung GoPro mo or even yung phone mo, pwede mong idikit ganon. Nasa katawan mo para habang nagda-drive ka, ay stable, no? At nakukunan mo ng coverage yung biyahe mo. Yeah. So anyway, forgivable naman mga kababayan na live nga ito, baka nga hindi na babago yung ganong setup kapag naka-live. Plus may mga area, alam niyo naman na yan ang problema sa Pilipinas, ang bulok ng internet. Oh. Nagpipixelate tuloy mga kababayan. I-check ko yung coverage naman na check ko nga yung kay Chavit Singso na page, baka meron siyang live. Sana to banda mga ating? Sana nakarating? Oh, nagno-noise barrage talaga sila mga kababayan. Walang live si Chavit, pero event niya to eh. Kung nakalapit-lapit ng konti itong vloggers sa ano, no, yung sa may sound system na may nakita ko kanina, di ba nakita natin, na may naka-sound system, mas maganda kung maririnig yung ano, no, yung piniplay nilang song. Okay? All right.
Let's check Mike Defensor's page mga kababayan. Tingnan natin kung meron ng bagong update. Sandali ha, nasan si Mike Defensor? Kasi isa siya sa mga nangungunang personality para sa caravan na ito eh. Habang tuloy-tuloy ang ating pagbabantay sa... Let's see kung Okay. Hold on. Balik tayo sa video. There, mukhang... Jing Paras. This Jing Paras. Ito. Yan. Oh, nagmano. Vlogger? Yun na yan. Ayun, may media. Sa anong lugar to mga kababayan? Dito na tayo sa may Ayun, may sumisigaw. Teka nga, pakinggan natin. Sa kakasigaw ng mga loyalista na ang BDS lutae, yung hamon nila ngayon hindi makatae. May sakit nga kasi sa Diba? sa kolon. Yung hamon nila kanina nanonood sa ating live habang iniinda ang sakit ng kanyang kwet. Nabubulok na sa inyo. Nabubulok na raw ang pet. Tara naman, nag-monitor na. Ay, alam niya na may na isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Okay. Dahil naka-green. Marcos Patasikin! Talsikin daw. Marcos resign? Marcos alis dyan. Dapat ganun. Ha? Si Oliver ba to? Wala ngayon, lahat yata ng media channel. Parang namamit na. Dati may kinikilingan, wala daw pinaprotect. Pinaparinggan ng GMA, mga kaubayan. Mga friends na natin sila. Basta, So tumigil sila pansamantala. ayon-ayon sa ating protect. Yan may pulis. Defensor. Si Mike Defensor? Kong, dito Kong. Yun. Mike Kong, Defensor. dito Kong. Kong, dito Kong. Lapitan nyo na lang. Ayan, lalapitan nila. Mike Defensor. I-interviewin siguro. Ayun. Pati yung media. Ayan, si Mike Defensor nga. Oh, naka-ready ang media. Jing Paras. Eric Celis. Huhulaan lang natin si Eric Celis ba to? Ka-Eric? I think this is Ka-Eric, no? To. Tama ba mga kuya? Ka-Eric? Ito. Yung ang damit ay parang may may dahon na white, may dahon na white. This one. Behind me. I think that's Si Ka-Eric. Atorne. Ayun, si Atorne. Yeah, I think that's Ka-Eric, no? Nanguhula tayo mga kuya. Pixelated kasi. May fake attorney? Sino fake attorney? Kasama ni Asidong, sabi nyo? Yung umangal-ngal kanina. Ako, mahirap pagka may mga double agents mga kababayan ha, sa rally. Hinaan ko habang di pa narinig yung habang di pa nagsasalita. So, kung sinasabi nyo na merong mga kasama na namang double agents, mga ate at kuya, delikado yan. Yayayain nila pa uwi ang mga nagrarally. Okay? Balik na lang sa susunod na araw. Naku, mahirap yan. Masasabotahin na naman tong event na to. So, wala silang nakareding stage. Sana sa tapat tayo ng Batasan guys. House Batasan? of Representative. Ha? Pumunta sila doon. Daming media oh. Sa kamera. Bakit doon? Okay, isa. Okay, 1, 2, call. Apil call. Okay, 1, 2, and... To Commonwealth? O loob na to? Bakit dinala dyan?
Bakit dyan kayo magtitipon? Kung nasa tapat ng batasan, is this along EDSA, mga kababayan? So, nasa House of Representatives sila. Bakit dyan? Ang layo, kaya pala bumiyahe ng malayo yung vlogger na nagka-cover. O si Karen. Si Karen, itong naka-green. Kilala ko yan. Kasama namin sa ito. Ang talas ng mata ko, no? That's Karen. Ng anong grupo to? Si Oliver yung naka-green na isa. This is Karen, the girl. Oliver yung isa. Maano sila mga kababayan, masipag sila sa pagsama sa mga ganitong event. Ka-Eric, no? Ka-Eric. Bakit sila pumunta ng batasan? Commonwealth Avenue. Thank you, Eunice. Tuminto kami dito sa batasan dahil dito yung huling pagkakataon na ginawa namin para dun sa filing ng impeachment case. Nakita nyo naman, kasama ko hindi makasama ko doon, hindi tinanggap yung aming impeachment case. Sinasabi, Ngayon, binabanggit niya yung pagpa-file nila ng impeachment. Diyan. Yung magiging proseso na gagawin nila. Pag-iisipan pa rin namin naman yung Okay. naging Let's listen nga. Suprema para final na magkaroon kami ng pangit o lagi natin. Itong aming pag-kilos ngayon, dapat ito impeach BBM. At patuloy pa rin namin panawagan ngayon ang Impeach. design BBM. Nakikita namin na hindi na maganda ang palakad sa ating bansa. Masyado na bumagsak ang ating ekonomiya, masyadong ginakapal ang ating pondo sa korupsyon. At patuloy yung hiling ng taong bayan ang naghihirap sa ilalim ng administrasyon ng Ibang Bongako. At saka, I'd like to bring up this demand. No? Alam naman natin si Marcos magsakit. At yung tuberculosis is a very serious disease. Under the Constitution, ng executive power, the President is obligated to tell the people his condition, no? Being a serious sickness, he should inform the public of his present state of health. And under the same provision, the Chief of Staff, the Head of the Cabinet for Security and the for Foreign Relations are also obligated to see to it that they will be able to check on the health of the President. Kasi there are rumors that baka nagkaroon siya ng Medyo mahina ang audio. Yung sinasabi nilang tuberculosis, baka mayroon siyang colon cancer. Baka raw may colon cancer. And mayroon mga iba-ibang sinasabi. So para mabasbasan ang taong bayan, ano talaga real state of health of Marcos Jr., dapat he should follow the Constitution and expose and tell the people his real conditions. Sundin daw ang batas at sabihin sa tao kung ano ang talagang health niya. Ano po yata yung nakaitim, yung nasa likod nung nagsasalita ay si Attorney Topacio. Malukha o hindi man, ay dapat sa publiko yun. Hindi dapat magtago sa isang mantel ang Malacanang sa inusunan, kabisunan ng ating Pangulo because he's the highest official of the land. So, isa po itong challenge namin na ang Malacanang dapat maglabas ng Preskon. medical bulletin as early as possible para malaman ng publiko ang kanyang tunay Freedom na Park. kalagayan. May press con pagkatapos. Topacio, right? Topacio. Magkaka-press con daw pagkatapos. Nagulat ako dahil yung white face pala. Ang dami na namin. Wala pa dito. Nandito Nandito na. Ako yun.
with Secretary Judith Vizcarra. Actually, kung ilan yung siyempre na, nagpapasalamat kami sa polis, nagpapasalamat kami sa MMDA, dahil tumulong naman sila umalalay. Katulad yung nangyari sa Cebu. Naku. So, uwian ito. Mag-uuwian pagkatapos. Nasalita si Ferdy Topacio. Oh, ingay ng mga sasakyan. Pa sila ng mga motorsiklo, minaresto pa sila sapagkat hindi po ito assembly in the sense na kailangan ng permit because this is a moving assembly. Hindi po nasa isang lugar at ang culmination o final destination ay isang freedom park kung saan hindi na po kailangan ng permit. Ngunit kami naman po ay nakipag-coordinate sa Okay. kapulisan natin. Ini-explain dito Pasio na hindi na kailangan ng permit. Nartates kahapon at sinabi po namin na kailangan karabahan, ito po ang ruta at hindi po kami ng assistance para walang gulo sa trapiko at sa pagdaloy ng mga tao sa sidewalk. So, nagbigay naman po kami kahit sa mga pasalamat po kami ng mga pulis at nagpapasalamat din po kami kami dumadaan ng mga pulis na hindi po nasasabihin. Okay, hinaan ko na lang. Pinapaliwanag ni Attorney Topacio na hindi nila kailangan ng permit kasi moving event sila, di ba? Caravan nga. Wala namang, magkikita-kita lang sa Freedom Park. So, hindi sila dapat pigilin or something. So, kini-question yata yung kanilang event kung may permit. Eh, hindi nga daw kailangan ng permit kasi nga caravan yan. Gumagalaw naman. Wala naman sila sa iisang lugar lang. O, si Ka Eric nagsasalita. We are planning to propose to the Broad Alliance yung pagbubuo ng people security kung saan mas po na makapagbuo sa taong bayan at representa ang mga masigat na mga ebidensya. Okay. Habang nagsasalita sila, ito yung naaalala ko na binanggit. Parang yung panawagan daw ng rally ngayon ay i-impeach. Hindi ko ito papatay ko sa mamamatay ko siya. Saan yun? Parang may narinig akong boses. Yung vlogger. Okay. Ang panawagan daw ngayong araw mga kababayan, yan malinaw-linaw. Sino yan? Ay, si kilala ko din yung nasa likod, yung sumilip saglit. Ito, Ferdinand, ang pangalan niyan mga kababayan, yan may sombrero na kulay brown. Ferdinand, inaway ako niyan. Inay, isa yan sa mga nalason. Ayun, yung maliit na lalaki. Ito, yung naka-brown, yung brown yung sombrero mga tatkuya. Ferdinand, kapangalan pa ni Ngiwi. Kasama namin yan sa EDSA. So, mga familiar faces yung nandine. Okay? Pero, yung mga grupong yan, mga na-brainwash ni Libag. At sinabi nila na ako raw ay sinisira ko daw ang unity ng mga DDS dahil sa pinagsasabi kong may mga double agents or may mga traidor. So, yung mga grupong yan ay nagalit sa akin. Tama, Ate GQ. Ate GQ, nanonood ka, no? Yung maliit na lalaking yun, kasama natin kumain sa loob ng Robinsons. Anong pinagkainan natin? Hapchan ba yun? Hapchan? Yung sabi ko, isama natin, isali natin. Di ba nag-dinner tayo after ng ating live ng Friday? Tapos may isinali tayong maliit na lalaki. Yun. Si Ferdinand, I forgot his last name. Tanda mo, Ate GQ, siya yun. Yung isinali ko, sabi ko isama natin kasi kasama ko nga yan matagal na. O inaway-away na rin ako nun. O biglang malinaw na yung coverage mga ate at kuya. Ayan, ito nakasombrero Ate GQ. Ito. Isinama ko yan sa dinner natin. Well, at least active sila ngayon sa pagsali sa ganito. Pero mukhang merong mga kasama nga nakaduda-duda. Mute ko lang ha, para hindi tayo masyadong nababother ng ingay. Tanda natin GQ, dating loyalista, yes. Kasi nga mga Marcos supporters kami dati. Kung ito ay sinasamahan po ng mga pinaghihinalaan natin, yan, nakatalikod na yan, Ate GQ, di ba? Kung sinasamahan ito nung mga nagpapa-interview siya, pakinggan nyo.
Kailan niya step down yes, magkaroon pa ng masasawa. Harap ka para makita ang face value. Mag-rally para sa bayan. Yan, Ate GQ. Tama natin kumain yan. Ay, ito si Kuya Warren, Ate GQ. Bayad na ba? Si Kuya Warren, isa sa mga vloggers. Ate GQ, bayad na ba? Anyway, nakakatuwa lang mga kababayan na sinasamahan naman ito ng mga familiar faces ang event. Pero narinig ko kanina na parang binago nila yung kanilang battle cry or something. Na ang sabi, ang kanilang event ngayon ay nananawagan ay impeach si BBM. Dapat di ba Marcos resign yan? Marcos resign kasi yung beep kanina nung ibang nagmo-motorcade, Marcos resign eh. So bakit parang binago? O luminaw na yung coverage kung kailan patapos na. Ay, cry talaga. So, parang naiba yata yung battle cry nila this time. Yun yung naririnig kong sinabi ni Mike Defensor habang nagpapa-interview sa media kanina eh. Ang event nila ngayon ay para manawagan na bumaba na ituloy ang impeachment kay Ngiwi. So, baka hindi ito ang magiging people power 4. Hala. One time, big time eh. Big time event. Marami nang sumama. Isang beses lang. So, uwian na naman. Dahil ba ito sa sinamahan na naman ng mga double agents? May mga nakita kayong ibang mukha doon na lagi nagyayaya sa ibang lugar. Binabago ang venue. Mapapagod ang mga sumasama, mga kababayan, pag inililipat-lipat. Kasi ang usapan, ito, yan From ito White Plains na nga nakalagay White Plains. Sa White Plains magkikita-kita. Bakit napunta na sa Batasan Complex? Kaya pala ang layo, ang haba ng binyahe nung vlogger na nagka-cover. Pumunta ng Batasan Complex. Doon sa Commonwealth Avenue. Hindi na yun EDSA. Commonwealth na lumipat. Nasabotahe na naman ba ang event ngayong araw? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.